Hello, marahil na kayo nagtataka kung ba't may parang ewan sa TV. Well, nagkakamali ka. Isa ako sa mga magtuturo sa'yo kung ano nga ba ang karapatang pantao. Tara, simulan na natin. Hops, teka lang. Hindi ko kaya ituro ito ng mag-isa. Hindi naman ako teacher. Isa lang ako estudyante. Kaya, nagsama ko ng aking mga kagrupo upang talakayin sa inyo kung ano nga ba ang karapatang pantao. Pakilala ko sila ha. Siyempre, ang pangalan ko ay Ark at ang mga kasama ko ay si Mark, Michael, Jonah, Laika, Trixie, Clarence na laging lutang at John din. At dahil tapos ko ng pakilala ang aking mga grupo, tara, simulan na natin pumulot ng bagong aral patungkol sa ating karapatan. Jonah, paki-explain kung anong karapatang pantao. Karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang karapatan ay isang bagay na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Bilang mga individual, natural sa atin na magkaroon ng karapatan. Ang layunin nito ay panatilihing ligtas ang bawat individual at ang ating reputasyon ng mga tao. Ang sabi dito, ang bawat tao daw ay may karapatan na dapat tinataglay ng bawat isa or tinatawag na human rights. Nagsisilbi ito na tumutugon sa kung ano ang karapatan ng isang tao. Halimbawa dito, may karapatan ka na ipaglaban ang sarili mo. Isa pang halimbawa, may karapatan ka ng pumili at magdedesisyon sa sarili mo. Bawat tao sa mundo ay may mga karapatan na dapat taglayin, alagaan at protektahan upang masiguradong naalagaan ng kanyang dignidad bilang kasapi sa lipunan. Marapat na lamang na siya ay lumulat sa mga karapatan at pananagutan na dapat niya matamo at balikatin. Nang sa gayon, may ibigay niya sa kanyang kapwa ang mga bagay na dapat itong gawin na matawag siyang kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Ang karapatang pantao ay ang pangunahing karapatan na dapat mabatid at angkinin ng bawat isa sa atin, ano man ang ating pinagmulan, sino man tayo, at kung ano pa man ang ating pananaw o paniniwala sa buhay. Ang ating karapatan ay pare-pareho lamang, dahil pare-pareho lamang tayo ng tao. Walang nabuhay sa mundo ng walang karapatan. Ang ating karapatan ay hindi namimili. Saan man tayo nagmula, sino man tayo, kung ano pa man ang ating pananaw o paniniwala sa buhay. Ilan sa halimbawa ng karapatang pantao. Number 1. Ang karapatan sa buhay. Ano nga ba ang karapatan sa buhay? Ang karapatan sa buhay ay isang pangunahing karapatan ng bawat tao na itinataguyod ng mga batas at ng mga pandaigdigang konsepto ng karapatan ng tao. Halimbawa, karapatan sa kalusugan. Lahat ay may karapatang magkaroon ng access sa mga serbisyong pangkalusugan tulad ng medical care at malinis na tubig. Number 2. Karapatan sa kalayaan. Ano nga ba ang karapatan sa kalayaan? Ang karapatan sa kalayaan ay ang karapatan ng bawat tao na magpahayag, magpasya at kumilos ng hindi kinikilala ang anumang hindi makatarungang pagsalagsa o paggadlang mula sa pamahalaan o iba pang mga entidad. Ito ang naglalaman ng kalayaan sa pagpapahayag ng relihiyon, pagtitipon at iba pang aspeto ng personal na pagpapasya. Number 3. Ang karapatan sa paghahangad ng kaligayahan. Ano nga ba ito? Ang karapatan sa paghahangad ng kaligayahan ay ang karapatan ng bawat tao na hanapin at piliin ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan at kasiyahan sa buhay. Ito ang isang halimbawa ng karapatan sa paghahangad ng kaligayahan ay ang magkaroon ng karapatan ng isang tao na magpasya at magtakda ng kanyang sariling mga layunin at pangarap sa buhay na hindi pinipigilan ng anumang labis na panlabaso na impluwensya o pagpigil. Ito ang number 4. Karapatang mamuhay ng walang diskriminasyon. Paano ba mamuhay ng walang diskriminasyon? Ang karapatan na mamuhay ng walang diskriminasyon ay ang karapatan ng bawat tao na tratuhin ng pantay at walang pinipiling batay sa lahi, kasarian, relihiyon, edad, katayuan sa lipunan o anumang iba pang kadahilanan. Narito ang isang halimbawa ng karapatan mamuhay ng walang diskriminasyon ay ang pagbibigay ng pantay na pagtratos at oportunidad sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian, edad o ano pamang ibang personal na katangian. Halimbawa, ang pagkakaroon ng pantay-pantay na akses sa trabaho, edukasyon at serbisyo ng pamahalahan para sa lahat ng mamamayan ay isang uri ng sa katuparan ng karapatan na ito. Number 5. Karapatang kontrolin kung ano ang nangyayari sa iyong sariling katawan at gumawa ng medical na desisyon para sa iyong sarili. Ang karapatan na kontrolin kung ano ang nangyayari sa iyong sariling katawan at gumawa ng mga medical na desisyon para sa iyong sarili ay ang karapatang ng bawat tao na magpasya kung paano gagamitin o tratuhin ang kanilang sariling katawan kasama na ang pagpili ng medical care procedure, gamot,
o iba pang paghahalaga ng kalusugan na may konsiderasyon sa kanilang sariling kagustuhan at pangangailangan. Mga maaaring mangyari kapag walang karapatan ng mga tao. Number 1. Maraming krimen ang mangyayari ng walang kabayaran na parusa. Number 2. Ang mga tao ay hindi magiging malaya at mawawala ang pagkapantay-pantay sa karangalan at karapatan. Number 3. Maraming magiging alipin. Number 4. Maraming magdurusa. Number 5. Maraming mawawalan ng hustisya. Napaka-importante ng karapatang pantao sa pambansa pa lang. Sa mga maaaring mangyari, alam naman natin na nakakatakot na ito. Ngunit iilan pa lang yan sa mga maaaring mangyari. Gaano pa kaya nakakatakot ang mga ibang posible na mangyari? Pag walang karapatan ng isang tao, magiging magulo ang ating mundo. Ang susunod na tatalakayin natin ay ano nga ba ang Universal Declaration of Human Rights o tinatawag na UDHR. Trixie, pakipaliwanag ko anong UDHR. Ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR ay isa sa mga mahahalagang dokumento na naglalahad ng karapatang pantao ng bawat individual na kaugnayan sa bawat aspeto ng buhay ng tao, kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politika, ekonomiya, sosyalidad, at kultura. UDAR, Department of Education 2017, Kontemporaryong Issue, Module ng mga mag-aaral, pahina 374. Tunay na nagbibigay tangi sa mga tao bilang nilalang na nagtatamasa ng kalayaan at mga karapatang maghahatid sa kanila upang makamit ang kanilang mga minimithi sa buhay at magkaroon ng mabuting pamumuhay. Kahalagahan ng UDHR. Ito ay mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing dokumento ng karapatang pangtao. Ito ay basehan ng karapatang pangtao na mayroon ng isang bansa. Ito ay nagbibigay halaga sa buhay ng mga tao. Ilan sa mga nilalaman ng UDHR. Una, lahat ng tao ay malaya at pantay-pantay. Ikalawa, ang lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Ikatlo, ang lahat ng tao ay may karapatang huwag. Ikaapat, ang lahat ng tao ay may karapatan lumaban sa pagkaapi. Ikalima, ang karapatang pangtao ng isang individual at pinoprotektahan ng batas. Ang karapatan pantao ay mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isinilang ang pagkamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon at iba pang pangangailangan na nanaguhulugan na nakakamit niya ang kanyang karapatan. Martinez, 2020. Dahil sa karapatang pantao, nagiging buluhan ang ating buhay sa mundong ginagalawan natin, nabubuhay tayo ng matiwasa at maayos sa ating kalagayan dahil alam natin sa bawat individual na maaaring mabuhay na mapayapa at nahuhubog ito ang kanyang katayuan bilang isang taong sa lipunan. Makikita dito sa chart na ang constitutional rights ay nakapaloob sa dalawa, ang natural at statutory. Ang natural ay ang mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi pagkaloob ng estado. Halimbawa, karapatang mabuhay at magkaroon ng ari-arian. Habang sa statutory naman, ito ay isang karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Halimbawa, karapatang makatanggap ng minimum wage. Karapatang sibil. Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na magiging kasasya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais nang hindi lumalabag sa batas at pagsusulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay. Karapatang politikal, kapangyarihan ng mamayan ng makilahok, tuwira man o hindi, sa pamamagitan ng pangangasiwa ng pamahalaan tulad ng pagboto sa mga opisyal, pagsali sa referendum at plebisito. Karapatang socio-economics. Mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pag-ekonomikong kalagayan sa mga individual gayon din ang lumahok sa buhay kultural ng pamayanan.
karapatan ng akusado. Mga karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang uri ng krimen. Nakasaad sa constitutional rights ang lahat ng mga karapatan ng isang mamamayan dapat gawin na hindi dapat sila maabuso ng mga nasa kapangyarihan at kung ano ang kaparusahan ng maaari nilang matamo sa paglabag dito. Kaya ang mga constitutional rights ay napakahalaga sa pagsulong ng isang makatarungan at matatag na lipunan. Ito ay nagbibigay ng mga fundamental na proteksyon o oportunidad. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga ginagawang batas sa Pilipinas at sa pandaigdigang kasunduan sapagkat mula sa pagkasilang natin ay meron na tayong karapatan na dapat matamaan. Kaya karapat dapat lamang na bigyang galang at respeto lahat ang nabubuhay sa ating ginagawang daigdig sapagkat wala sa atin ang gustong mabastos ng basta-basta na lamang. Kung kaya't dapat lang na alamin natin kung ano-ano ang ating mga karapatan bilang isang tao sa lipunan. Martinez 2020. At natapos din. Naway may natutunan kayo sa topic na to. Pasensya na kung hindi ganun kalinaw dahil baguhan pa lamang ako. At sabi ko nga kanina, ako estudyante lamang. Sana marami kayong natutunan kahit medyo malabo ang aking pagtuturo. Sana kung ano ang naaral nyo ay isa buhay nyo. Tiwala lang kayo sa sarili nyo at aralin nyo ang ngayong karapatan. Dahil ito ay napaka-importante. Pag wala ang ating karapatan, magulo ang buhay natin. Sa uulitin, salamat sa mga nanood at maraming salamat sa mga nakinig. Bye-bye!